Malta. Welcome to Malta, guys. It's my happy day, I want to sing it all the day. The place is loud, but yeah, you cut through the noise. I wish I knew what you were thinking of. Okay, so according kay Google Maps, nandito tayo ngayon sa ating part ng Exiles Bay. So parang siyang open park na malapit sa bay. So meron ding area na pwedeng mag-swimming. So mukha siyang mabato, guys, pero may nakita tayong mga nag-swimming. So pakita ko lang sa inyo yung view na nakita ko sa harap ko ngayon. So pwede ako nakita at least 2 tao na nagsiswimming. Ang ganda nitong parang walkway, pathway. So mula doon, pwede kang maglakad hanggang doon sa kabila. Ang dami ding stray cats dito. One last drink before it's time to go home. So sa mga di nakakaalam kung nasaan po yung Malta, part ito ng Europe, member siya ng European Union. So itong Malta is located in the south of Italy, in between Europe and Africa. So isa siyang archipelago, it's an island country. So parang siyang Pilipinas, guys. So this country is made up of islands, east of Tunisia and north of Libya. So ang official languages dito, Maltese and English, pero Maltese is the national language. Yung capital niya is Valletta. At Valletta is the smallest capital city, both by area and population. So according to the 2024 data, yung population ng Malta is around 570,000 people. So hindi pa siya umabot ng million. Okay, so bumaba tayo dito sa part na malapit sa dagat. Ayan, super lapit natin sa dagat. Paano man siyang malinaw, at least itong part na nakikita natin. Kaso mabato. So, I had my chance, but I screwed it up once more. So, bigyan ko lang kayo ng konting history ng Malta. So, dates back around 5000 BC. May dumating ditong mga aborigines, inhabitants na mula from Sicily, temples dedicated sa goddess of fertility. Yung mga temples na to, they're actually older than the pyramids in Egypt, tsaka Stonehenge sa UK. O diba? They suddenly disappeared without a trace. So, from 800 BC, yung Malta was occupied by the Phoenicians. Katapos ng mga Phoenicians, yung mga Carthaginians naman from Northern Africa nag-occupy sa Malta for 250 years hanggang sa nakontrol ito ng Roman Empire. Yung Malta pala, guys, is nasusulat din sa Biblia kasi ang sabi, si Saint Paul the Apostle ay napadpad sa Malta around 60 AD para magpalaganap ng Kristyanismo hanggang sa dumating yung mga Arabo. Katapos ng mga Arabo, itong bansang ito naman ay tinikover ng Knights of St. John for over 250 years. Dito na nag-transform yung isla sa kung ano ang itsura niya sa ngayon. Napasa ilalim ang Malta under British rule noong 1800 at ginawa itong crucial naval base. 1964 naging ganap na independent country ang Malta at naging republic noong 1974, naging parte ng European Union noong 2004. So sa taas, guys, meron dyang mga shops, kiosks na nagbebenta ng pagkain, tsaka alcoholic drinks or any drinks na gusto nyo. Water, soda, name it, nasa taas. Tapos pwede kayong tumambay-tambay. Meron mga tables and chairs dyan. Ito lang naman ang view nyo na makikita nyo, diba? Perfect view. Actually, gusto ko itong vibe itong part ito ng Malta dito sa Slima kasi parang chill lang niya, no? Maraming turista pero hindi siya ganun crowded. Pag pupunta kayo dito sa Malta, I think kung gusto niyo to avoid crowds, better to go dito sa parang spring o kaya winter. I don't think naman super malamig dito during winter. Kasi nga yung location niya, no? Gitna siya ng Mediterranean. So, itong dagat na nakita natin sa harap natin, this is already like the Mediterranean Sea.
Tapos meron doon sa likod natin, may parang diving center. Meron ding mga nangingisda. Ayun, sa likod natin. Grabe guys, ang ganda ng vibe dito sa Malta. So, super chill, super relaxing. So, mag-start ng lumamig. So, na-feel ko na yung lamig. Pero okay lang. Mas malamig naman sa Dublin. Ang lawak, di ba? So, may mga residential buildings dyan. Tsaka commercial na din. Sa baba ng mga residential buildings na yan, may mga commercial establishments. Tapos, meron lang parang elevated part. Tapos, eto na. Nasa dalampasigan na tayo. So, sabi nga ng mga psychologists, nakaka-relax yung kulay blue tsaka yung sound ng alon ng dagat. So, pag kayo ay stress, nakakaranas kayo ng anxiety, depression, or anything na psychological problem, masasuggest ko sa inyo is pumunta kayo dito, malapit sa Dalampasigan, kasi para talaga siyang stress reliever. Mafe-feel nyo yung pag-iba ng inyong mood. So, ako talaga, pag may nakita akong tubig, narinig ko yung alon ng dagat, talagang nalilift yung mood ko, no? So, parang nawala yung lahat ng problema ko, parang giging masaya ako. Yung stress ng work, stress ng personal life, nakakalimutan natin pag malapit tayo sa dagat. Give me a sign, 'cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, hold on, don't let me go. I wanna see through this, so just hold me close, 'cause I know. Okay, so we continue exploring the area at ito na nga guys, ito ang Torrita de San Julian. Ang itsura ng mga bus dito sa Malta. So itong St. Julian's Tower, so isa itong watchtower na tinayo noong 17th century. Sa Garote. May gagarote dyan. Then may coffee shop lang dito. So wala naman masyadong ganap dun sa tower. Sarado siya. Sa Google Maps, meron tayong nakitang parang beach. So, kaya ating puntahan. Tsaka maayos din yung walkway nila. So, yan yung airport direct bus. So, yan mismo, TD3. Yan yung sinakyan natin from the airport pupunta dito sa Sliema. Pwede kayong umupo just to soak in the views. Gusto nyo pa i-try natin yung mga restaurants dito. Umupo lang tapos order ng drinks, ganyan. Tapos parang mahal. Afford naman natin pero hindi ko alam kung gusto natin i-try. So, nakita akong cruise. Yan. Lapit tayo dun sa may Dalampasigan. Welcome to Malta, guys. Grabe naman, di ba? Yun yung mga views na hindi nabibili. Ito yung mga views na kailangan mong puntahan para ma-appreciate mo. Just the beauty of nature. Guys, diba? Cute ding magtampisaw dito sa mga rocks dito sa malapit sa dagat. So paano siya? Parang may craters, may butas-butas. So para ka lang bata nagtatampisaw. Ang cute. Okay guys, so pagod na tayo sa kakalakad. So meron dito mga benches overlooking the bay. Kita ko sa inyo. Diba? Sa Sliema Beach, everyone. So, pa-sunset na. So, tambay lang tayo dito kasi super pagod na sa kakalakad. So, I think ito nata yung parang central area ng Sliema. So, meron dito mga yung parang mga pop-up restaurant cafes dito sa walkway. So, likod naman natin mga residential buildings tsaka all forms of public transport tsaka mga shops. Meron yung Starbucks.
dyan sa likod natin. So, kung gusto niyo ng mga restaurants, marami dito. Pero feeling ko very pricey itong mga to kasi nasa central area. So, dito lang tayo tatambay-tambay. Let's enjoy the sunset. Still kills me your dynamite. So fucking So, paggabi na rin guys. So, let's make our way home. I think we'll just gusto ko rin naman maglakad, so we'll just use the same route para at least scenic pa rin yung view natin. So, ang daming mga hotels dito, mga low and high end hotels. So sa loob ng building na yan guys, may restaurant dyan. Saka feeling ko din ang mahal. Medyo mahal din dito sa Malta pala na. So, sana yung mga kebab shops din. Kasi parang gusto ko ng kebab na parang shawarma kind of food. Oh, may oakberry. Oh my god. Hindi kita akong oakberry. Favorite ko pa naman yung acai. So, acai bowls. Tapos na kung magkano ang acai bowls. Parang gusto ko ng oakberry. Healthy yan lang ng drama. And guys, ang ganda ng restaurant na yan, oh, di ba? Okay guys, so lumipat tayo ng location. Bumili ako ng favorite kong acai sa oakberry. Hindi nakakamalta yung pagkain natin. Pero, I don't know, nag-favorite ako sa acai kaya mahal siya. Pero, anyways, treat natin sa sarili natin kasi diba, we're traveling. So, let's eat kung ano man yung gusto natin. Pero syempre, kakain pa rin tayo ng regular food later. So, hanap tayo ng makakainan later. Pero actually, nabubusog na ako dito sa acai. Okay pala siya kasi parang nakaka-full siya. Kain tayo ng healthy food, guys. Ang sarap talaga. Ba't nabit kong lasa ng acai? 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 Whatever. With grains, bananas, blueberries, strawberries, granola, chia seeds. Perfect. Ito lang talaga yung corn pag gusto mong kumain ng healthy food. Medyo mahal lang talaga siya. No? It's the price you have to pay to eat healthy. Grabe. Sarap. Okay guys, so fast forward. We're back at the hotel. Binikita ako sa simbahan. Sakto balik ako ng 6:30 tapos meron ding misa ng 6:30. So sabi ko, attend sana ako kasi nga na rin ako sa Malta, why not go for the mass? So, akala ko Christian siya. I think Christian din naman siya. Kaso kasi, nung nag-start na mag-misa, hindi siya English. So, I think it's Maltese. Hindi ko alam kung Italian, French, or Maltese yun. Hindi ko naman siya naiintindihan. So, ang ginawa ko, lumabas na lang ako kasi parang pangit naman na nag-attend ka ng misa na hindi mo naman naiintindihan, di ba? Gusto ko sana mag-try ng Maltese cuisine, pero pass na muna today kasi nga pagkatapos sa kalakad, tapos wala akong masyadong tulog kasi maaga yung flight kanina. Napuwit ako kagabi. So, bumili na ako ng makakain na just for para lang patawid gutom for tonight. Hindi ko na video. Nadanan akong Indian, parang ano lang siya, standalone, alam mo yan, parang kiosk lang. So, machika si kuya. Di pa siya Indian, Pakistani pala siya. Akala ko si Indian. Tapos chinichika niya ako. Tapos gusto ko kasi nag-recommend siya ng mga napupuntahan, yung nightlife, saan yung pasyalan, ganyan-ganyan. So, ito lang yung biryani. So, small lang to. 5 euros lang. Not bad. So, I think meron doon 3 euros. Kaso, ano lang siya, biryani rice. So, gusto ko lang na may chicken naman kahit pa paano. Oh, in fairness naman. In fairness naman sa 5 euros, guys. Diba? Ang bongga, oh. Not bad. Ang dami rin palang Pinoy dito dun sa Spar na bumili ako ng I think parang babaw bukas kasi meron tayong tour bukas. Mura lang yan eh. Wala, 0.99 lang siya, o diba? Not bad. Tapos, there's dalawang sandwiches. Tapos, paano chocolate, my favorite. So, natin ko pagkain lang siya dito. Ako magutom. So, biryani, meron akong sandwiches, paano chocolate. Tapos, crisps. Tapos, meron pa akong cookies. Tsaka yung chocolate bars. So, yun lang. I'm very happy na nakating tayo ng Malta. 34th country, check. Ganyan. 4.5 days tayo dito. 5 days, 4 nights.
And di natin mapupuntahan lahat at di ko na siguro mabablog lahat. Pansin ko dito yung mga... Ewan ko kung sila ba yung mga local sa Malta. Parang Italian, African, Middle Eastern. Parang ganun yung mix nila. So, pupogi ng mga bagets. Ang gaganda rin ng mga babae dito. So, yun muna guys. Good night from Slima here in Malta. And see you on the next one. Bye guys.